Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po nating pasalamatan ang Diyos sa panibagong buhay po na Kaniyang kaloob sa bawat isa sa atin. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa isang makabuluhang pagbubulay ng makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. So umagang ito mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay sino raw si Juan Bautista. Ang ating pong pagbabatayang talataan ay ating pong makikita sa aklat po ni Juan, Kabanatang 1, talatang 23. Ngunit hayaan po ninyong basahin ko po yung pong bandang unahan, yung pong verse 19 hanggang pababa. Ganito po ang ating pong mababasa. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila.
Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang Diyos ang mapagpala sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kaniyang banal na salita. Kung hindi siya ang Kristo, o si Elias, o ang propeta, sino siya? Ito po yung tanong ng mga pari at levita. At ito po rin ang yung pagkakataon na ginamit ni Juan Bautista upang ang pansin po ay matuon kay Kristo. Ang sabi niya, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Kung hindi siya ang Kristo, o si Elias, o ang propeta, kung ganoon ay saan siya kumukuha ng karapatan? Saan siya kumukuha ng authority para magbautismo? Ang sagot po ni Juan Bautista, ako'y nagbabautismo sa tubig. John chapter 1 verse 26. Sa makatuwid, ang bautismo ni Juan Bautista sa pamamagitan ng tubig ay simbolo lamang po ng paglilinis at pagsisisi. Buong sinabi ni Juan Bautista, ako'y nagbabautismo sa tubig. Ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat dapat magtalag ng sintas ng kaniyang sandalyas. At yan po ay ating mababasa sa Juan Kabanatang 1, talatang 26 hanggang 27. Sinasabing sinumang lingkod ni Jesus ay maaaring gamiting instrumento, kasangkapan o kakasangkapanin upang ang tao'y magsisi sa kasalanan at mapalapit sa Diyos. Ngunit tanging ang Diyos po lamang ang makapagpapabago ng tao. Sa pamamagitan po ng pagtanggap natin kay Kristo, tayo'y magiging bagong nilalang. Ang sabi nga po sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Malakas po ang tukso ng kapangyarihan. Malakas po ang tukso ng kasikatan. Mahigpit na itinatagubilin ni Jesus sa mga alagad na huwag nilang tularan ang mga iskriba at pariseyo at sa halip ay maging lingkod sa iba. Ang sabi nga po sa Mateo, Kabanatang 20, talatang 26, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. Dito po sa pagkakataong ito, ay sinubukan o tinangka ng mga pari at levitang kuhanin o angkinin ni Juan Bautista ang mga kredito katulad po ng mga sumusunod. Siya di umano ang Kristo. Ang Kristo o Mesyas ang matagal na nilang hinihintay o ang hinihintay ng mga Hudyo. At nung panahon na yon, mga kapatid, ay sikat na sikat na. Bantog na ang pangalan ni Juan Bautista. Dahil saan man siya pumunta, ay sinusundan po siya ng maraming tao upang makinig sa kaniyang pangangaral at magpabautismo sa kaniya. At hindi po ba't maging ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpabautismo sa kaniya? Sa tanong na kung siya ang Kristo, ay tuwiran po silang sinagot ni Juan Bautista. Ang sabi niya, hindi ako ang Kristo. Pangalawang pagtatangka ng mga pari at levita na angkinin ni Juan Bautista, ang isang karangalang na siya di umano ay si Elias.
Hinulaan ang muling pagbabalik ni Propeta Elias sa Malakyas, Kabanatang 4, Talatang 5. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Si Propeta Elias ay hindi po namatay tulad ng ordinaryong kamatayan ng tao. Diretsyong dinala sa langit. Ayon sa propesiyang ito, siya'y muling magbabalik bago dumating ang tagapagligtas. Kaya hinihintay ng mga Hudyo ang muling pagbabalik ni Elias sapagkat iyon po ang hudyat na darating na ang tagapagligtas. Ngunit sa pagkakataong ito, mariin din niyang tinugon. Ang mariin din ang sagot ni Juan Bautista, ang sabi niya ay hindi siya si Elias. Sa pangatlong pagkakataon na tinangka ng mga pari at Levitang angkinin ni Juan Bautista, ay siya di umano ang propeta. Ang tinutukoy nila ay yung propetang binanggit ni Moises sa Deuteronomio, Kabanatang 18, Talatang 15. Ang sabi po ay ganito, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa Kanya. Para sa mga Hudyo, si Moises po ang pinakadakilang propeta dahil sa sinabi ni Moises na ang Diyos ay pipili ng propetang katulad niya, pinakahihintay-hintay po ito ng mga Hudyo. Ngunit mariin din ang sagot ni Juan Bautista sa tanong ng mga pari at Levita kung siya ang propetang binabanggit ni Moises. Ano po ang sagot niya? Ang sagot po niya doon sa Juan Kabanatang 1, Talatang 21, hindi rin po ako ang tinutukoy ninyo. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nakita po namin ang aral na nais pong dalhin ng aming pong lesson o pinag-aralan sa umagang ito. Hindi po inangkin ni Juan Bautista ang karangalang ibinibigay sa kanya ng mga tao, sapagkat sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lagi po naming tinitingnan at lagi po rin namin itong itinataas sa iyong dakilang pangalan na huwag nawa po kaming magkaroon ng pusong mapagmalaki o mapag-angkin ng mga karangalang hindi po nararapat sa amin. Tulungan niyo po palagi kaming nagpapakababa sa aming kalagayan upang kayo po, dakilang Diyos, ang nakikita, ang naluluwalhati sa uri po ng pamumuhay na inyo pong pinagkakaloob sa amin sa pamagitan po ng inyo pong paggabay, ng inyo pong tulong sa amin, dakilang Diyos. Bahagi po ng amin pong panalangin sa iyo, Panginoon, sa umagang ito ay amin din po muling itinatagubilin sa iyo ang aming mga buhay sa mga oras na ito o sa araw na ito na daraan. Patuloy po naming itinatagubilin din sa iyo ang aking pong mga mahal na mga kapatid na tutungo sa kanilang mga hanap buhay. Inyo po silang iingatan, inyo po silang pagpapalain, ilalayo sa anumang uri ng kapahamakan o aksidente kung sila man po ay magta-travel patungo po sa kanilang hanap buhay. Gayon din, dakilang Diyos, ang aming pong mga mag-aaral na papasok sa kanilang school na pinapasukan, ang inyo pong pag-iingat, ang kanilang maranasan, dakilang Diyos, at gayon din ang karunungan at kahusayan sa kanila pong mga pag-aaral. Salamat po ng marami at ito po ang aming dalangin alang-alang sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama at pakikinig sa ating pong pag-aaral at pagbubulay
ng kaniyang mga banal na salita. Friendly reminder to all of us, be Christ-like in our workplace today. To God be the glory. Hanggang sa muli po nating pagbubulay.